Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-RFW at non-OFW. Ito po si Gabby Gabs TV, nakabase dito sa Saudi Arabia. Tuturuan ko po kayo kung paano po mag-register ng Red Cross, ECIF. Complete guide po ito. So, panoorin nyo ito, huwag nyo i-miss, huwag nyo pong i-skip. Panoorin nyo ito hanggang matapos kasi bibigay ko po sa inyo ang complete guide kung paano mag-register. At before that, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa akin, mag-subscribe ka na po. I-press mo ang bell notification para ma-update ka pa sa mga susunod kong video tutorial. Ayan. So, ang video tutorial ito ay para gabayan ng mga Pilipinong gusto nang umuwi ng Pilipinas. Ayan. So, kinakailangan talaga mayroong kanito. Dalawa, Oasis at saka itong ECIF Red Cross. Meron po ako separate ng Oasis video. So, ito muna ang ating ituturo sa inyo. So, punta na po tayo. Punta na po tayo dito sa Google. So, ititype po natin yung ECF Red Cross. Ayan po yung lumabas. Ayan po, Philippine Red Cross. Scroll lang po natin pababa. Ayan. Yung data privacy, basahin po natin. Naunawaan ko na kailangan ko magbigay ng tama at totoong impormasyon batay sa aking nalalaman. Alam kong maaari akong makasuhang kriminal sa pagbigay ng mali o hindi tamang impormasyon. Ayon sa Republic Act No. 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Disease and Health Events of Public Concern Act at iba pang mga naayong batas at regulasyon. So, important. Ang lahat ng impormasyong inyong ipapasa sa form na ito ay magiging batayan sa paggawa ng inyong sertipiko mula sa kawanihan ng kwarantina. Magdudulot ng pagkaantala sa inyong paglalakbay o pag-uwi ang anumang maling impormasyong inyong isasaad para sa inyong gabay. So, ito na po tayo. Personal information, last name, apelido po. Pakilagay lang ang apelido natin. Ang ating pangalan, ayan, first name, ang middle name natin, ang nationality natin, kung ikaw ay Pilipino, ang birthday, at ang edad. Kung meron po kayong PhilHealth, lagyan nyo. Kung wala, optional naman po yan. Ayan, ang civil status mo, single ka ba, married, widow, annulled, separated, o hindi naaangkop. Ayan. Ikaw nang bahala dyan. Ang iyong kasarian, lalaki ka ba o babae? Contact information. Ibigay nyo ang pinaka-active na email address nyo dahil dyan ipapadala ang inyong mga swab test result. Ayan, ang phone number mo. Kung wala kang phone number, ibigay mo ang phone number ng kamag-anak mo, ang nanay mo, or ang kapatid mo, or kung sino sa mga ipagkakatiwala na number at ilagay mo dito who owns the cellphone number. Ayan. Ang current address mo, ang probinsya, saang probinsya ka, ang lungsod at ang barangay, ang region, optional naman po yan. Ang importante ang probinsya mo, ang lungsod at ang barangay. Dahil dyan po ihahatid ka pagkatapos ng pagkatapos po ng swab test na nag-negative ka, ihahatid ka po ng libre sa iyong probinsya at sa iyong lungsod. Ayan. So, kailangan ilagay mo yung tunay na address mo at para maihatid ka nila ng walang sagabal. Okay? Kung may house address ka, ibigay mo rin. Okay? Kasi ang LGU po ang susundo sa iyo at yun ang maghahatid sa iyong papunta sa iyong bahay. Ang permanent address, kung kayo yan nandun pa rin sa tinitirhan nyo, parehas na rin po doon sa current address. Okay? So, ang emergency contact, name of emergency contact, kung sino yung mapapagkatiwalaan mo na ibibigay mo yung pangalan niya at number. Kasi ito po ang pinaka-importante dahil hindi po natin alam, baka mag-positive ka. So, dito po nila makukontak at ipapaalam nila na nag-positive ka. Okay? Ibigay mo rin ang number niya. Employment information.
Kung frontliner ka, ilagay mo. Or you are a health worker. Kung hindi naman, skip mo na lang yan. Ano bang trabaho mo? Occupation, ang employer's name mo, ilagay mo rin. Department and work, ang position mo, like me, domestic helper, ayan. Ang work industry, ang country of employment, pipindutin mo lang yan dyan. Kung saan bansa ka nagtatrabaho, ayan. Ang travel history mo, kailan ang iyong huling pabisita sa Pilipinas? Pag hindi pa, ilagay ang pitsa ng pagdating. Okay? Pitsa ng pag-alis sa port of departure. Ayan. Pitsa ng pagdating sa Pilipinas. Okay? Port of departure, exit country. Saan galing kang bansa? Katulad ko, Saudi Arabia. Port of departure, exit city. Katulad ko, Dammam. Lungsod na pinagalingan bago dumating sa Pilipinas. How will you arrive? Kung ikay gumamit ng eroplano, ilagay mo air. Kung gumamit ka ng barko, ilagay mo ay sea. Ang flight vessel number mo, ang eroplano na sinakyan mo, katulad ng Philippine Airlines na sinakyan ko, ilalagay mo ang number ng Philippine Airlines na sinakyan mo. O kung anong flight ang sinakyan mo, ilalagay mo dyan. Okay? Anong purpose ng travel mo? Ang purpose ko po ay ang balikbayan. Ayan, returning OFW, balikbayan po ako. OFW information, are you an overseas Filipino worker? Ayan, kung yes, i-check mo. Kung no, i-check mo rin. Okay? Clinical information. Ano ba? May fever ka ba? May cough? May sore throat? Or may colds? Or shortness of breath? Or difficulty of breathing? Ipakilagay na lang po. Maging honest po tayo. Okay? Para maalagaan po ang ating kalusugan. Other symptoms, current and previous condition, illness. Kung meron kang nararamdaman ngayon, i-check mo. Kung wala, i-check mo rin. Pregnancy, kung buntis ka, kung pregnant ka, kung yes, i-check mo. Kung hindi, i-check mo rin. Okay? Identification, passport ID number, lagay mo ang iyong passport number. Okay? Upload identification, picturean nyo po yung passport nyo, yung front ng picture nyo ng passport. Tapos, i-download mo sa yung gallery. Pagkatapos, pindutin mo itong upload photo. Ayan, napakadali lang po. So, additional information, do you consent for being contacted for blood donation? Kung yes, pindutin mo. Kung no, pindutin mo rin ang no. Do you consent to plasma donation for blood transfusion in the event that you become a COVID-19 positive? Ayan, pagpilian mo yan kung yes or no. Tapos, isubmit mo pagkatapos. Hindi po yan magsasubmit kung hindi makompleto. So guys, sana nakatulong po ako sa inyong lahat. Sana i-subscribe nyo po ako at pindutin nyo yung bell notification para ma-update ka pa sa susunod kong video tutorial. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mag-iingat po kayo. Be safe everyone. I love you all. God bless. Bye.